Ang Domino's ay nagsasabing sila ay may pakialam sa sustainability at quality. Ngunit ang Domino's ay may tinatagong sikreto. Patuloy silang naghahain sa mga customer ng mga itlog na nagmumula sa mga inahing manok na nakakulong sa madudumi at malupit na kulungan. Sa mga caged na itlogan, ang mga ibon ay kinakailangang umakyat sa ibabaw ng isa't isa upang makagalaw sa paligid. Sila ay desperadong nagsusumikap kung mawala. Hindi nila tuluyang maiunat ang kanilang mga pakpak o magawa ang mga natural na gawi. Ang mga balahibo ng mga inahing manok ay nalalagas mula sa madalas na pagkukus nila sa mga rehas ng kulungan. Ang iba naman ay nagkakaroon ng mga hindi normal na paa mula sa habang-buhay na pagkakakulong sa mga kulungang may sahig na kawad. Ang mga manok ay dumudumi sa iisang kulungan kung saan sila nangingitlog. Ang mga dumi ay naiipon ilang pulgada lamang ang distansya mula sa mga manok at itlog. Ang mga namatay na inahing manok ay mabubulok sa kanilang mga kulungan kasama ng mga buhay pang manok na nangingitlog pa na kinokonsumo ng tao. Ang paggamit ng caged na mga itlog ay hindi lamang karahasan sa mga hayop, ito ay isa ring dahilan ng seryosong panganib para sa mga mamimili. Napag-alaman ng European Food Safety Authority na ang pagkulong ng mga inahing manok sa mga kulungan ay may kapansin-pansing epekto sa panganib na dala ng salmonella contamination, kung saan ang caged na itlog ay 25 beses na mas lalong maapektuhan ng iilang uri ng salmonella. Ang ibang mga internasyonal na mga kumpanya ay nangako ng gagamit lamang ng mga cage-free na mga itlog sa kanilang pandaigdigang operasyon. Iilan sa mga ito ay ang Papa John's, Pizza Express, Tim Hortons, Shake Shack. Ngunit hindi kasama ang Domino's. Ito na ang tamang panahon upang ang Domino's ay maging seryoso sa kanilang sustainability at kalidad ng mga pagkain. Ito na ang panahon para ang Domino's ay mangako na maging cage-free globally.